Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong pinapakalat daw na panibagong issue itong Kamara kung saan pinapalutang nila na si Pangulong Duterte daw ang naglagay si Pangulong Duterte ng mga opisyal ng sa Coast Guard. So naglagay siya ng mga parang mga high-ranking official mismo sa loob ng Philippine Coast Guard ha. So yun yung pinalalabas nila rito. Ngayon, ito, panoorin natin itong reaksyon ni Banat Bay dito sa tungkol sa mga tambalalay na may bagong pinapalutang nga na issue. So ito, panoorin po natin ito. May pinalutang na naman ng Kamara. Sino na naman yan? Yan yung mga sip-sip kay Romualdez. Dapat may tawag tayo dyan sa mga sip-sip kay Romualdez, no? Ano kayang tawag natin dyan? Mag-suggest nga kayo kung anong tatawag natin sa mga sip-sip kay Romualdez. Mga balalay? Mga amuyong? Anong gusto nyo itawag natin dyan? Ha? Sabi nito ni Eat Abroad, dati akong TVJ defender. Mga tambalalay. Oo, mga tambalalay. Tama, gusto ko yan, tambalalay. Mga tambalalay, ayan na naman, may bago na naman silang kesyo. So, tambalalay, yan yung mga sip-sip dito kay Speaker Romualdez. So, dahil nga tinawag siya ni BP Sara na tambaluslos, so yung mga sumisip-sip dito kay Speaker Romualdez, itatawagin na tambalalay ni Banat Bay. So, medyo maganda nga naman, tambalalay. So, mga alalay ni tambaluslos. Meron daw mga spy sa PCG na mga Chinese, mga nakapasok. Totoo ba to? Totoo bang may nakapasok na mga Chinese at naging opisyal ng Coast Guard? Ganun kasi yung pinalalabas nila eh. Pinalalabas nila, merong mga opisyal ng PCG o Philippine Coast Guard na mga Chinese, mga spy. Kailan yan? Nung panahon ni Duterte yan. Magkapaniwala ang mga kongresista sa naungkat na impormasyong may 36 na Chinese na nakapasok o na-recruit sa auxiliary force ng Philippine Coast Guard. The agency na involved sa pagprotekta ng West Philippine Sea para... Tingnan nyo na sino namumuno. Ang mga tungok. Ay, tungok. Mali, tingog pala. Sino yan tingog? Tingog Party List, ang namumuno dyan yung asawa ni Speaker Romualdez. So sila yung naglalabas ngayon ng statement, sinasabi nga na si Pangulong Duterte daw yung nag-recruit ng mga spy na Chinese sa Philippine Coast Guard. So tandaan nyo, sinabi auxiliary lang po, auxiliary force po ito ng Philippine Coast Guard. So may mga iba't ibang klase po yan. Meron pa tayong dyan, reservist. So meron pa dyan yung talagang sila yung mismo mga sundalo mismo na kaanib mismo ng nitong Coast Guard. So yung auxiliary, ito po yung yung mostly sila yung tumutulong pag sa mga relief operation lang, sa mga disaster operation. So yung reservist naman, pwede rin silang tumulong doon, pero mostly nasa loob lang sila ng kampo. So yun yung pinaka main function kasi yan yung ginagamit nilang term ngayon, yung auxiliary service, auxiliary force. So dyan daw po nakalagay itong mga Chinese na sinasabi nitong Tingog Party List na pinamumunuan ng asawa ni Speaker Romualdez na ngayon gumagawa ng issue na si Pangulong Duterte daw yung naglagay si Pangulong Duterte ng spy mismo sa loob ng Coast Guard. Asawa ni Speaker. So anong tawag natin sa kanila? Tambalalay. Magkasundo na tayo ha, tambalalay na, wala nang ibang tawag ha. Tambalalay. Tambalalay. Double whammy naman tayo doon, di ba? Max naman double whammy. Baka double rice. Hindi double whammy, double rice. Sa tingin ko. Sa tindi ng pang double rice ka. Mga tambalalay. Sila nakapasok. Sino yung mga nagpahintulot? Who turned a blind eye? Nako, ayan na. Who turned a blind eye? Sino nagpahintulot?
Sino target? Si Duterte na naman. Ayos kayo mga tambalalay ah. Sa pagdinig kahapon, lumabas na bagamat delister o inalis ng mga ito sa ahensya, nangangambang mga mambabatas na Isipin nyo inalis na ito mga to, pero hinuhukay pa rin nila. Para pala kay mga jowang hindi makamove on sa mga ex. Gago! Yung gusto nyong pang, kailangan may closure. Anong closure yun? Closure ng ek-ek? Hindi kasi may mga ganyan yung mga hindi makamove on sa ex. Yung bigla-bigla na lang naghiwalay sila nung jowa niya. Tapos, hindi man lang ako nakahuling hirit. Yung may plano pa akong gawin eh. Hindi ko nagawa. Yung huling hirit ba? So ayaw sa closure. Kailangan, hindi pala ayaw sa closure. Kailangan mag-closure muna. Kailangan magkita muna. Hindi makamove on. Nag-iaway na nga kayo, gusto mo pa magkita, tapos kunwari closure, pero sa totoo lang, tsuktsakan lang din yun. Gago! Di ba? May pa ganun-ganun pa sila. Parang ganito, hindi makamove on to mga to. Wala na nga eh. Wala na yan ha. Wala na yung mga lintik na Chinese na yan. Bakit? Ilang araw nilang hinukay to. Ilang araw nilang sinalsal sa balita to. Na obvious ko yan. Lahat ng media sumalsal dyan. Mga 2-3 araw. Pati yung mga vlogger, sinalsal yan. Oh, di ba Mark Models of Manila? Oh, may mga Chinese. Nung panahon ni Duterte na nasa loob ng PCG. Unang-una, tingin nyo ba hindi papalag yung mga sundalo natin if ever na talagang naglagay ng Chinese national sa loob mismo ng Philippine Coast Guard, na which is dapat pang Pilipino lang. Doon pa lang eh, di ba common sense? Doon pa lang, imposibleng hindi malalaman yan ng mga nasa lower level ng rango hanggang sa pinaka, sabihin natin bago dumating doon sa pinaka general. So doon pa lang malalaman na nila yan kasi may mga intelligence yan, may mga bali-balita na yan dyan. Imposible hindi nila malalaman yan. Imposible hindi rin sila mag-aaklas or hindi man lang sila magsasalita kahit pa si Pangulong Duterte yung pinaka chief ng AFP hindi magsasalita. So doon pa lang medyo mag-iisip-isip ko, parang asan yung parang common sense, 'di ba? Common sense lang. Imbis na hindi sila magsasalita, napaka-imposible naman nun na matatapakan sila na kumbaga imbis na sila yung ma-promote, iba yung pinromote ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Doon pa lang medyo malaking kalokohan na yung sinasabi na yan. So talagang sabi nga ni Banat Bay hinukay lang yung issue na yan, sinasalsal lang para alam niyo yun. Sino ba pinaka-target ng itong mga kongresistang ito? Si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte lang bumabaan sa kanila ngayon. Dito kitang baluslos eh. Kaya ito, bumaba na lalo na itong Timog Party List na pinamumunuan ng asawa ni Speaker Romualdez. Diba? Siya yung may hawak ng Timog Party List. So, siyempre, yan, bumaba na para makabawi kay Pangulong Duterte. So, depende na lang yung paniniwalaan ng mga kababayan natin. Pero yung gumamit kayo ng common sense na imposible hindi magsasalita yung mga nasa lower position na meron Chinese national nandun sa taas na yun ang sasaluduhan nila, yung mga Chinese national. Diba doon pa lang medyo malaking kalokohan na eh. espiya ang mga Chinese. Ayon sa Coast Guard, nasa 2 hanggang 3 taon ding nanatili sa kanila ang mga Chinese. Kailan? Sabihin niyo na kung kailan! Tingin ng mga kongresista, dapat may managot dito. Kailan nga? Kailan yan? Last 2 years, 3 years. Sino ang nakaupong presidente? Yung Chinese lover. Napaka-obvious ito, no? Napaka-obvious. Yung galawan ng itong mga tambaluslos na to, mga tambalalay na to. I'm sure hindi naman pwedeng nangyari lang yun na sila lang. Itsura pa lang, masasabi mo ng malakas. Malakas, extra rice at chicken oil. Matakaw.
Busog na busog. Saan? It's not what we can consider an honest mistake. I'm sure the concealment is something that's malicious, and that is a serious threat to Concealment? Tsaka very sure siya. If there is a concealment, how did you know? Gago! Hindi. If there is a concealment, kaya nga daw malicious eh. Kasi there is a concealment. Tinago. Kung tinago, bakit mo nakita? Bakit i-declare sa inyo ng Coast Guard? Baka yung liig mo ang tinago. Ay, sorry. Narot naman kasi. Hirit pa ng hirit eh. Wag ka nang humirit ng ganyan. Napakaano mo naman eh. national security. Kung wala raw mapapanagot ang PCG, mismong kamara na raw ang mag-iimbestiga. Oh, kita mo na? Grabe, no? Bida-bida na ngayon ang Makabayan Black sa kamera, di ba? At sino yung mag-iimbestiga? Yung Makabayan Black na galit kay Pangulong Duterte. Ang tanong, mapapapunta kaya nila dyan si Pangulong Duterte? Kaya ba nila i-contempt dyan si Pangulong Duterte? Diyan natin malalaman kung gaano katibay itong Makabayan Black na to. Kung tingnan natin kung kaya ba nilang tibagin si Pangulong Duterte. Sila na ngayon ang parang siga-sigaan sa kamera. Tingnan nyo, mga tuwang-tuwa ang mga animal. Ayan, tuwang-tuwa. Kita nyo, sabi nila, ngayon lang kami nagkaroon ng kapangyarihan sa kamera. Di ba, tuwang-tuwa. Gago! Di ba? Ay, nako. Ay, sabi ko sa inyo, meron na namang pautot itong mga walang yan to. Wala raw mapapanagot ang PCG, mismong kamara na raw ang mag-iimbestiga. Mukhang panahon pa ito ni dating Presidente Duterte, unfortunately. Kaya obsessed to kay Duterte. Feeling ko hindi, feeling ko talaga nagke-KFC to kay PRRD. Feeling ko talaga. Nagke-KFC to kay Pangulong Duterte. Hindi nga napapanaginipan niya na to eh. Sigurado ako. KFC. Pero tandaan nyo na olats to sa kinaso niya kay Pangulong Duterte. Ibinasura yung grave threat na kaso niya kay Pangulong Duterte. So, parang sinasabi nga ni Batbay dito masyadong obsessed to kay Pangulong Duterte. Anyway, abangan natin. Total, nagkabanta sila na kailangan daw may managot at ang tinatarget nga nila, unfortunately daw, yung nakarang administrasyon daw yung dapat managot. So, tingnan natin kung kaya nilang paharapin si Pangulong Duterte dyan sa investigasyon na gagawin itong Makabayang Black na to. So, hanggang sa susunod po na balita tungkol dyan, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.